Natanggap ng Pilipinas dahil na maraming gintong nakuha dun sa SEA Games. At yung isang akala ng karamihan na dehadong team ng men's basketball ay lumabas na nagkampiyon. Alam niyo po ba, same day today, December 21, noong taong 1891, unang nilaro yung basketball. Ito po ay inimbento ni Dr. James Naismith. No? Naismith. Si Dr. James Naismith ay isang educator from Canada at nung siya ay pumunta sa Amerika, inutusan siya nung YMCA o yung Young Men's Christian Association na gumawa ng isang laro na maaaring laruin ng mga kabataan during winter, indoors. At yun nga, yung basketball. Then, buhay pa siya, naging kilala at tanyag yung larong inimbento niya. At nailaro rin to sa Berlin Olympics sa unang pagkakataon nung siya ay nabubuhay pa. Nung tinanong po siya kung ano ang motibasyon niya, kung bakit siya gumawa ng larong ito, beside doon sa inutusan siya ng organization na kinabibilangan niya, ang sabi niya, this is a tool for the Word of God to be proclaimed. So, isang kagamitan daw yung laro na yon para maipahayag yung ebanghelyo sa mga wala pa sa Panginoon, to the heathens, as they say. Yung pong ginawa niya ay isang napakalaking positibong impluensya para sa mga kabataan ng panahon niya. At yung pagdidisciple, nagawa nila ng mas madali sa tulong po noon. Pero alam naman natin na walang ibang mas mahalaga at kagamit-gamit na paraan para ipahayag ang salita ng Panginoon maliban o comparing sa pangangaral ng salita ng Diyos. And we are here today blessed with three well-prepared preachings, and I hope na yung inyong mga focus at attention ay maayos pa pagkatapos yung kumain ng paborito natin na Jollibee at saka Pansit Malabon. So, bibilisan ko lang po to. Mga 15 minutes lang. And 1 hour. So, let's pray muna. Father in heaven, we continue come to you and asking for your goodness to us. May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ be upon us, upon hearing your word. At nawa Panginoon, ito ay maging tunay na biyaya at pagpapala sa amin. Sa iyo po ang kapurian. Ito ang aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Hindi ko na po babasahin yung text na binasa kanina ni Brother Nico. No, it's I was tasked to preach from 2 Peter chapter 1. Bahala na daw ako kung hanggang saan. Kung bahala na ako, 1 hanggang 11 yung kinuha ko. No? So, ang tema po ng sulat, ikalawang sulat ni Pedro, compared dun sa unang sulat niya na ipinreach na ni Pastor Ayerson kanina, kung yon ay they are under persecution, this time they are under attack by the wrong teachings. No? At dito po ang sinasabi ni Pedro ay isang paalaala kung ano ang tinanggap nila. Man often forgets what he have received. Yung mga bata, pag tinanong mo kung anong regalo nila na nakuha, yung pinakagusto lang nila ang maalala nila. Yung iba nga, nakakalimutan na itatabi na, itatapon na. So, ganun po tayo. Same sa ating pananampalataya, we often forgot. If not,
misvalue what we have received, especially from the Lord. At ang mga mananampalataya, ang dapat na magkaroon ng hindi lang mabusisi, kung hindi puno ng pag-iisip na katugunan doon sa pagpapalang tinanggap natin. At ang tugon ng isang tunay na mananampalataya sa pagpili at paghiwalay na ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo, ito dapat ay pasasalamat. Ito dapat ay pagsunod, at higit sa lahat, ito dapat ay paglilingkod. Yung salutation o yung pagbati ni Pedro, kapareho ng pagbati ni Pablo, isang alipin sa kanyang Panginoon. No? Hindi lang tagasunod, kung hindi alipin. Dahil nakikilala nila bilang mga apostol yung pinagkaloob sa kanila ng Diyos. At ito ay kanyang paulit-ulit na ipinapaalala sa kanyang tagapakinig o doon sa mangbabasa ng kanyang mga sulat. Kapareho ni Pablo. Sabi niya, ginamit niya yung salitang knowledge o pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. At ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay bubunga ng mga biyaya at kapayapaan. Doon sa verse 1 and verse 2, sa kanyang pagbati. Yung binanggit na biyaya, ito ay tumutukoy doon sa kaloob ng Diyos. Ano yung kaloob ng Diyos? We know that the Spirit of the Lord is with us and He have given us fruit. Sa Galatians chapter 5, alam po natin yan, yung mga bunga o bunga ng Espiritu Santo. Hindi lang ito nakatuon dun sa pisikal at material na mga biyaya, kung hindi doon sa mga kaloob ng Diyos sa mga nanampalataya at nakakilala sa Kanya. You see, yung noun na grace o biyaya, ito ay nasa ano ba ito? Hindi dative. Neuter form, no? And then ito rin ay nagpapakita na tumuturo doon sa taong nagtataglay nito. So yung biyaya ay tinataglay ng mga mananampalataya. At yung pangalawang pandiwa ay yung kapayapaan. Ang mga mananampalataya rin ang nagtataglay ng kapayapaan. If you will see, ito ay pagbate. Ano bang normal na pagbate ng mga Hudyo? Shalom, kapayapaan. Pero hindi lang ito nananatili doon sa kapayapaan na walang kaguluhan. Kapayapaan na walang karahasan. Hindi lang ito nakatuon doon sa kapayapaan na mabuti ang nangyayari. Ito ay kapayapaan na nanggagaling kay Kristo mismo. At yan ay makukuha ng tao kung siya ay mayroong pagkakilala sa Panginoon at mangliligtas na si Jesus. Meron lang po akong tatlong mga puntos na tutukuyin dito sa mga talatang ipinagkaloob ni Pedro sa kanyang mga mambabasa. Sa verse 1, particularly hanggang 4, pero magtutuon ako ng pansin doon sa 3 and 4 lang, makikita natin yung mabiyaya na pagtawag ni Jesus. This is the gracious calling of our Lord Jesus Christ. And then, if we jump to
verse 5 until verse 9, we will see here the diligent imitator of Jesus. Yung mga masigasig na sumusunod o pumapares sa ating Panginoong Hesukristo. At pagdating naman sa 10 and 11, may kita naman natin dito yung matapat na paglilingkod kay Jesus or the faithful service to Jesus. Let me take the first point. Ito yung ibinigay ni Pedro sa kanyang mga mamabasa. Malinaw na siya ay tumatawag kasama ang lahat ng mga sumasampalataya, and they are all equal. Walang mas mataas, walang mas unang tinawag, walang mas dakila na tinawag. Lahat daw sila ay pantay-pantay na tinawag. Pag tingnan natin yung verse 1 and 2. Dahil si Jesus ang tumatawag sa gana at bisa ng Diyos Ama na nasa langit. Binibigyan niya ng katuwiran ang kanyang mga tinatawag. At yung kanyang mga tinawag, mayroong mga espiritual na biyaya at kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos kay Jesus. Binibigyan pong diin ni Pedro ang biyaya ng pananampalataya sa pagkakataong ito. Kung hindi ang pananampalataya na siyang bunga lamang ng kalooban ng Diyos mula pa sa simula, bago pa lalangin ng sanlibutan. Ito'y pinagkaloob sa kanila. Ang sabi sa verse 1, those who have obtained faith. If we jump to verse 3, granted to us all things pertaining to life and goodness. Godliness pala, sorry. And then sa verse 4, ang sabi naman dito ni Peter, He has granted to us His precious and very great promise or promises. So, see, kung dito sa mga tinitignan na mga pananalita ng asang apostol, ang makikita natin dito na sinasabi pala ni Pedro, yung mga nananalig kay Jesus na siyang Kristo ay tinawag upang siya'y purihin. So the very reason pala that is why people are called unto Christ. Kagaya ng ipinangaral ni Pastor Ayerson kanina, para magpuri sa Panginoon. At ang pagpupuri na ito, no, sa pamamagitan ng pamumuhay na may kabanalan, na siyang pakikibahagi sa kalikasan ng Diyos. Na tayo ay aangkin nung divine nature ng Panginoon doon sa mga mabubuting ginagawa natin. It's not the effect nung mabuting gawa natin, kung hindi yung mabuting gawa natin na inako, ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay magre-resulta ng mga mabubuting gawa at paglilingkod sa Kanya. So, hindi lang pala kapag tumayo ka at kumanta ng mga himno, nagdasal, o kahit nagtaas ka pa ng kamay, hindi pala yun yung pagpupuri lang na hinihingi dito. Na inaakala ng ibang mga nagsasabing sila'y tagasunod ni Kristo na let's worship the Lord. Let's raise our hand. Yumuko tayo sa Kanya. Pikit natin ang ating mata, lumuhod tayo. But it is the very act of the called out ones on his daily life, not enclosed only in
the sanctuary of the church on Sunday morning or afternoon, but the entirety of the week, how he walk, how he speak, think, and act, yun pala yung nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Yun pala ang pagsamba sa Panginoon. Yun pala ang paglilingkod sa Panginoon. Ang mga tinawag ng Diyos ay humihiwalay at napupuot sa makasalanang mundong ito, sa kabulukan ng sanlibutan. Yan din ang conviction ni Apostol Pablo. Kaya nga sinabi niya sa Colossians chapter 3, verse 12 until 17, if I will summarize and get the important line here, put on then as God chosen one, holy and beloved. Ayun ang naging dapat na tugon ng isang mananampalataya sa ipinagkaloob na pinaka mahalagang regalo ng Diyos, yung kanyang anak. At ang nagiging tugon natin ay tayo ay nagpapakabanal o naghihiwalay ng ating sarili sa mundong ito. That is the very nature of supposed follower of Christ. Sa ating kapaligiran, in our nature, we can freely observe animals. Pero sa ilalim ng dagat, very limited yung ating nakikita. At alam niyo po, bukod sa mga crustaceans or lamang dagat at saka mga isda, wala na pong mga nabubuhay sa ilalim ng dagat, maliban na lang dun sa mga halaman na dagat. Yung mga mammal, like dolphin, whales, and other mammal na nasa ilalim ng tubig, kailangan nilang mag-surface to get air. Pero, ang isang pinagtataka ko, bakit tinawag yung flying fish na flying fish? Nakakita na kayo ng flying fish? Pag nag-island hopping kayo, di ba, may makikita kayong isdang gumaganon-ganon, tumatalon. So, dapat ang tawag sa kanya, jumping fish. O kaya, gliding fish. Hindi flying fish. Why? Because the nature of fish is to swim, not to fly. Hindi lilipad yung isda. Yes, nakakatalon ito. Pero hindi makalilipad. And we should not expect them to fly. Nor to walk. Sabihin natin, bakit yung hito? No, but what I'm saying is, we are created beforehand. Even the foundation of the earth was laid down. Nung tayo ay nasa sinapupunan pa ng ating mga ina, we are created to worship the Lord. We are created to give glory to Him. And we are expected to do that. Kung tayo ay mga mananampalataya, yun ang ine-expect sa atin. Hindi lang ng simbahan, kung hindi ng sanlibutan. Ang mga Kristiyano ay dapat nabubuhay na may pagsunod kay Kristo at lumalakad ng may katuwiran ni Kristo. Kaya bilang hamon sa atin, linangin natin yung kaisipang nagpupuri at nagpapasalamat bilang tinawag ng mabiyayang Diyos kay Jesus. We should cultivate a
spirit that gives thanksgiving, that praises the Lord. Magpasalamat ka dahil napakabuti ng Diyos na iniwalay ka niya sa sanlibutan na ito na punong-puno ng karumihan. If you see that we can blend into the yung miserableng mundong ito, miserable earth, perhaps you are not called to walk, to swim against the tide of this world. Kaya magpuri ka, purihin mo siya sa kanyang kadakilaan, sa kadahilanang siya ay kapuri-puri at banal, kaya ikaw ay dapat ding magpakabanal. Kung naririnig mo na tinatawag ka ng Panginoon at nangungusap siya sa iyo, not audible perhaps, but through the preaching of the Word, through the reading of the Scriptures, ikaw ay tumugon. Sabi ni Moses, huwag niyong pagmatigasin ang inyong mga puso na inuulit ng mga apostol, gaya ng ating mga amain o ninuno doon sa parang. So let us not harden our hearts if we heard that the Holy Spirit is talking to us through the preached word. Isuko mo ang iyong buhay. Ilaan mo ito para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos sa mabubuting mga gawa. See, Reformed camp is somehow allergic doon sa word na isuko mo ang iyong buhay. Tumugon ka sa Diyos. Well, hindi tayo yung subject doon, kung hindi ang Panginoon. Kilala lang natin lahat si William Carey. Kilala siya na humihimok at buong pusong tumugon sa panawagan ng misyon upang maibahagi ang walang hanggang salita ng Diyos sa mga pagano. At alam nyo, kilala siya sa isang kataga na sinabi niya, asahan ang mga dakilang bagay mula sa Diyos. Subukan ang mga dakilang bagay mula sa Diyos. If we don't expect great things from God, we will not dare to do things for God. Lagi tayong magninilay na, ay, wag na kasi na, baka ano lang eh. No, but we need to act in service of the Lord. Kahit na noong una, mayroong pang mga pag-aalinlangan sa mga ginagawa nitong ni William Carey at ng iba pang mga nasa Baptist mission, mga pagtutol mismo sa kanyang mga kapwa Baptist pastors, siya ay tumugon sa panawagan sa kanya ng Diyos. At sa huli, siya ang kinilalang the pioneer of modern missions na nagpapalaganap ng ebanghelyo sa Southeast Asia. Makikita natin, tireless work, lifelong service. Iniwan nila yung comfortable life doon sa England and they went to India. That's how they answered to the call of the Lord. Merong kasigasigan, which is our second point for this afternoon. Masigasig na pamarisan si Jesus
This is a challenge for us. Be diligent imitator of Jesus. On verse 5 until 9, nakikita natin, nagpapaalala ang Apostol Pedro, na sila ay dapat lumago sa pananampalataya. Ang sabi ni Pedro, make every effort to supplement your faith sa verse 5. At sa verse 8, dinagdag niya pa, for these qualities are yours and are increasing. And then sa verse 9, chinarge niya at pinaalalahanan ang mga tatanggap ng kanyang sulat na mga mananampalataya. You are cleansed from your former sins. Isa po ang tiyak sa mga sinasabi ni Pedro na ito. Kinakailangang matustusan ang mga katangiang makadiyos ng mga Kristiyanong ito. And how they can sustain this godliness in them. Aasa sila sa ginagawa nila, mabubuting gawa? No. They cannot and they will not. Aasa sila sa banal na Espiritu. Ito ay lulan ng pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoong Yesus. Yung pananampalataya. At ito ay namumunga ng pag-ibig. Let me read to you verse 5 until 7. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. At ang kabutihan ng kaalaman. At ang kaalaman ng pagpipigil. At ang pagpipigil ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. At ng pagmamahal sa mga kapatid ay ng pag-ibig. We need to understand na ang mga mananampalataya ay hindi lamang nangungulekta ng kaalaman ukol kay Kristo. Yes, we know Christ. We are knowledgeable to His ministry, to the doctrines that He is teaching, pero hindi po sapat na kolektahin natin ang lahat ng kaalamang ito nang walang kaukulang aplikasyon sa ating mga buhay. Kung hindi, ang dapat nating gawin ay umasa sa itinutustos ng banal na Espiritu upang maging epektibo at mabunga ang mga kaalaman natin ukol kay Kristo. Hindi po head knowledge lang ang pinopromote natin to know Christ, to know God and His cross. We need to portray what we know. Walk on the things that we have understood. Bilang mga rebap, mahalaga sa atin ang theology. Pero mas dakila ang aplikasyon ng theology sa pamumuhay ng tunay na tagasunod ni Kristo. Ang pamumuhay sa kabanalan na papalapit kay Kristo ang mas mahalaga kesa puno ang iyong silidaklatan ng mga aklat na ukol sa mga katuroang patungkol kay Kristo, ngunit ang iyong pananampalataya naman ay questionable.
Kilala po natin si John Calvin na nagsabi na zeal without knowledge is like a sword in the hands of a lunatic. That's right. Ang kasigasigang walang kaunawaan ay isang parang tabak sa kamay ng isang siraulo. Pero if we deduce what he have said and put it on the other way around, no? That it will tell us that there is a danger in just obtaining knowledge. Yung just obtaining for the sake of knowing, that it will give us great danger. It will make us proud, self-righteous. We will think maybe we are untouchable because I know this doctrine and that teaching and these truths. Sabi po ni Kevin DeYoung, all else being equal, I'd rather have a mature Christian with simple theological knowledge than an extremely knowledgeable, well-read Christian without a lot of maturity. Walang kwenta. Basahin mo man lahat ng theological books. If you don't have a conviction on your heart to walk on it, para yang alam mo ang lahat ng bundok doon sa Jupiter at lahat ng buwan ng Jupiter, pero hindi ka naman nakakapunta. Hindi po masama ang mag-aral, hindi masama ang magbasa, ang magbulay ng Biblia. Kailangan natin yan bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Yung mga sulating Kristiyano, yung mga publications na yan, kaya ipinamamahagi, napakahalaga rin yan. I'm not against on that, don't get me wrong. Ngunit wag nawa maiwan ng ating Kristiyanong pamumuhay yung aplikasyon ng mga binabasa natin at pinagbubulayan natin. Nawa ang aplikasyon nito ay ating hindi lang matutunan kung hindi pamuhayan. Kaya bilang hamon sa atin, linangin mo ang mga katangiang maglalapit sa iyo sa wangis ni Jesus. We need to cultivate the traits, the qualities, and characters that will bring us to the likeness of Christ. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang makinabang tayo sa mga kapamaraanan ng biyaya ng Diyos. Kagaya nito, pakikinig ng katuruan, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. We need all to take advantage the opportunities that is being laid to us. Mga bata, habang mura pa ang inyong mga edad, maging magiliw kayo sa pakikinig ng salita. Disiplinahin natin ang ating mga sarili na talikuran at patayin ang kasalanang naglalayo sa atin sa Panginoon. Para sa mga pastor ng iglesia, this is charged to you and to me, na maging matapat nawa tayo sa ating katawagan, na mag-alaga at pakainin ang kawan ng Diyos.
Same it will goes to every man who stand on their pulpit. At para naman sa iglesia, nilinis na tayo mula sa ating mga dating kasalanan. Kaya naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kung kaya't maging matayaga tayo at matapat sa kabutihan, sa kaalaman, sa pagpipigil, sa pagtitiis, sa pagkamakadiyos, pagmamahal sa mga kapatid at pag-ibig. Sama-sama nawa tayong lumago sa pananampalataya kay Kristo. Kailangan ng paglago ng isang mananampalataya, even to the aspect of life and to the secular life here on earth. Ngayon po, iniimbestigahan pa rin yung pagkamatay o pinatay o nagpapatay-patayan lang na isang opisyal ng DPWH na sangkot doon sa mga anomalya ng korupsyon. Si Engineer Cabral, she rise from the ranks. No? Clerical, Engineer 1, 2, and Engineer 3. And then, until his last position, Undersecretary of the agency. May kita natin na ang buhay ay kailangan may progreso. Ngunit ang pag-unlad ay nararapat patungo sa kabutihan at katapatan, hindi sa kasamaan at pagkawasak. Dapat habang lumalago tayo, painam ng painam. Pabuti ng pabuti, palapit ng palapit kay Kristo. Hindi kagaya ng mga opisyal na yon, na habang tumataas ang kanilang ranggo, palaki ng palaki ang kawalanghiyaan na nagagawa nila. Dapat kabaligtaran sa mga mananampalataya, ang inaasahan yung kabutihan at katapatan. Listen to our last point. Our last point is matapat na paglilingkod kay Jesus. Faithful service to Jesus, found in verse 10 and verse 11 of 2 Peter chapter 1. Hamon po ito para sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo upang maging masigasig. Ang sabi ni Pedro ulit sa verse 10, be all the more diligent to confirm your calling and election. Practice these qualities, you will never fail. Ito ay isang tawag ng pagsisikap na pamuhayan ang mga katapatan, ang pagsunod sa Panginoon, bilang mga alagad at lingkod. Gaya po ng pambungad na bati ni Pedro, kinikilala niya ang sarili hindi lang bilang lingkod kung hindi alipin. At ang motibasyon ni Pedro at ng mga apostol ay ang pangakong walang hanggang kaharian at paghahari ni Jesus kasama ang kanyang mga hinirang. That fuels them to serve well, to serve faithfully. Yan ang kanyang motibasyon. Sa verse 10 at verse 11, walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. What I'm trying to point out here is the only desire of a faithful servant is the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. And to receive the only commendation we want to hear. Not from this world,
but not from this life as well, but from the life after this. Sabi niya sa Matthew chapter 25, verse 21, "Well done, my good and faithful servant." Yun ang gusto nating marinig sa kahuli-hulihan. Ayaw natin yung sa Matthew 23, na I never knew you, doers of iniquity, doers of evil, wicked people. Ayaw nating marinig yun. Kaya kailangan maging matapat tayo sa paglilingkuran sa Panginoon. Yan lang ang panggatong na nagpapaapoy sa mga mananampalataya sa kanilang paglilingkuran upang pagsikapan at patatagin ang pagkakatawag at pagkakapili sa kanila. Walang lingkod na mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John 13:16. Kung si Jesus ang nagdudusang lingkod, hindi tayo dapat nagrereklamo. Ang hirap naman kasi maglingkod. Nakakapagod. Puyat ka na. Pagod ka pa. Wala ka pang, ikaw pang mag-aabono. Kung ang Panginoon na sinasabi mo, tinutukoy ng mga pahina ng Biblia na nagdudusang lingkod, at sinasabi niya na walang mas higit kesa sa Panginoon na mga alagad, dapat ang tawag sa atin, dusang lingkod. Ano pa po tayo? Ano ba ang katayuan natin para magreklamo sa paglilingkuran sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating iglesia, sa ating Panginoon? Kung kayo, tinitignan nyo ito na sakripisyo, ang tunay na Kristiyano, tinitignan ito na biyaya, an opportunity to serve the kingdom. Di ba yan yung mga sinasabi ng mga naglilingkod? Isa pong pagpapala sa akin na maglingkod. Karangalan po sa akin na makapaglingkod sa bayan. Kung pinaglilingkuran natin yung walang hanggang hari, what a great honor it is. Alam niyo po, sa Greek mythology, hindi po sa pinopromote ko ang Greek mythology, pero people are amazed when it comes to sa usapin ng mga Diyos, no? Or yung Greek or Roman mythology. Hindi lang po gods and goddesses ang mga bida sa Greek mythology. You know, meron din pong tinatawag na daimon o yung mga espiritu. They are spirit. No? At ang isang kapuri-puring espiritu ay itong mga daimon na to is personification of spirit. Parang spirit of happiness, masaya ka. Pinipersonify yon. No? At merong isang kapuri-puring daimon or spirit na si Hermes. Si Hermes po is a personified spirit ng pagsisikap, ng pag-uudyok, pagkilos, no? Pagmamadali at paggawa. Lalong-lalo na sa usapin ng labanan, ng pagbuo. Kumbaga siya yung starter lagi. She is the one who pushes the people to work, to serve, to start. At ito pong si
Hermes, meron ding counterpart. At ang kanyang counterpart is si Eiriga, no? Na ang kabaligtaran naman niya ay slothfulness and laziness. So ayaw naman nila dito sa personified spirit na ito. Ayaw nila na maging tamad. No? Kaya po, si Hermes sinasamba doon sa templo sa Athens. Hindi po natin sinasabi na kailangan i-hone natin yung spirit ni Hermes. But I'm trying to say is, we can learn something from it. May matututunan tayo dito sa Greek mythology na ito. At ano ang matututunan natin dito? Na hindi dapat tayo maging tamad ng mga Kristiyano. Passive na mga Kristiyano. Alam niyo yun, lagi lang nakaupo. Kapag tinapik lang or tinanong lang ng pastor or ng deacon, Brad, meron ka bang maiaambag dito sa project natin o sa gagawin natin? O dito sa paglilinis natin o sa pagbibuild natin? No, hindi dapat ganun ang isang mananampalataya. No? And we need to be challenged. We need to cultivate ourselves in a life that is open for service. Kailangan nating linangin ang pamumuhay na nakatuon sa paglilingkuran para sa kaharian ng Diyos. Huwag mong palampasin ang mga oportunidad na ibinigay sa iyo ng inyong iglesia upang maging kagamit-gamit ka sa ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Dapat mong kilalanin na ang mga kakulangan o kahinaan mo bilang katiwala ng Ebanghelyo ay dapat mapunan at linangin. Hindi tayo magsasabi na, alam mo namang mahina ako dyan, alam mo namang ayaw ko niyan, alam mo namang hindi ako pwede sa ganyan. Hayaan mo na lang ako dito na nakaupo sa upuan. O tagahugas na lang ako ng plato. O tagalinis na lang ako ng CR. I'm not belittling those things that we are doing all together. Pero try to find out kung ano yung ministeryong pinagkaloob sa inyo ng Diyos. Marahil mas kagamit-gamit ka sa mga bagay na yun. Kailangan po natin gamitin ang ating mga kakayahan bilang katiwala ng Ebanghelyo upang mapunan at mapagbuti at lumago ang kanyang salita sa sanlibutan. Meron pong isang sikat na aklat. Hindi ko alam kung narinig nyo na to, nabasa nyo na ito, nakita nyo na ito. It sold 11 million copies. Yung five love language ni Gary Chapman. Si Gary Chapman ay isang minister, actually Baptist minister. No? Pero nag-concentrate na lang siya sa pagsusulat din. At isa doon sa 5 acts ng love, sa language ng love ay yung act of service. Yun yung pang-4, the act of service. Isa po itong konsepto ng paglilingkod na hindi makasarili at walang hinihintay na kapalit. We all want to be served. No? Kung meron tayong mahal sa buhay, gusto natin pinaglilingkuran tayo. Or the other way around. Gusto natin tayo yung naglilingkod dun sa mga iniibig natin, sa mga mahal natin. Kung mahal natin ang Panginoon, we should serve Him. Kung mahal natin ang ating mga kapatid, we should serve them. Kung mahal at iniibig natin ang iglesia, we should serve with the church. Let us all